Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong balita rito tungkol kay Stellar. Yan, ang Stellar Development Foundation o mas kilala bilang SDF. Isa po itong malaking galaw na pwedeng makaapekto sa market dahil pumasok po sila sa isang investment kay Arcox kung saan ay isang UK regulated digital asset platform na nakatutok sa tokenization. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto kay Stellar o kay XLM? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang ginawa ng Stellar Development Foundation? Yan, ang Stellar Development Foundation ay nag-invest po kay Arcox. Si Arcox ay isa pong digital asset exchange at tokenization firm na regulated po sa bansang UK. Ang investment na ito ay may layunin na palakasin ang tokenization ng real-world assets gamit ang Stellar blockchain. Kung titignan, malaking hakbang ito para kay Stellar dahil ibig sabihin nito ay mas lalawak ang paggamit ng kanyang network sa mga traditional na financial instruments gaya po ng bonds, funds at saka stocks. Ang ganitong galaw ay maaari pong magdulot ng pagtaas ng demand para sa XLM token. Ano naman po ang tokenization ng real-world assets? Ang tinatawag na tokenization ng real-world assets or RWAs ay proseso kung saan ang isang traditional na asset gaya po ng bonds, stocks, or money market fund ay nagiging digital token sa pamamagitan po ng blockchain. Para bang ang isang pisikal na bagay or dokumento ay ginawa mong digital para mas madaling i-trade or ipasa sa iba. Ang impact po nito sa market ay mabilis na settlement time, mas mababang gastos at 24/7 na bukas ang market. Kung mas maraming kumpanya ang gagamit ng tokenization sa Stellar Network, tiyak po na tataas ang demand at paggamit kay XLM. Ngayon ay bakit po itong si Arcox ang pinili ni Stellar? Si Arcox ay hindi po basta-basta sapagkat regulated po ito sa bansang UK at kilala sa kanyang in-house tokenization platform. Sa katunayan, ginamit na po nila si Stellar at nag-launch ng isang tokenized Aberdeen Money Market Fund. Kung isipin, ang pagpili po ni Stellar kay Arcox ay isang strategic move. Dahil regulated po si Arcox, mas lalakas ang tiwala ng mga malalaking bangko at asset managers na gamitin po ang kanilang serbisyo. At kung mangyari po yan, lalaki rin ang adoption ni Stellar. Kaya ang impact po nito, posibleng tumaas ang presyo ni XLM kung madaming institution ang papasok at gagamit ng kanilang network. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang market tokenization? Ngayon, ang market tokenization ay nasa $26 billion na at ayon po sa mga ulat ng McKinsey, Ripple at saka BGC, ito ay posibleng maging $1 trillion industry pagdating ng taong 2030. Kung makuha po ni Stellar kahit maliit na porsyento lamang ng market na ito, malaking bagay. Yan, malaking bagay na po para sa kanyang adoption at saka presyo. Kaya makikita natin na maaga pa lang ay pinupwesto na ni Stellar ang kanyang sarili sa isang lumalaking industriya. Ano naman po ang sinabi ng Stellar tungkol dito? Ayan, balikan po natin si Ginoong Raha Chakravorty. Yan, siya po yan. At ayon, siya po ay ang Chief Business Officer ng Stellar Development Foundation. Ayon po sa kanya, ang Stellar Network ay ginawa talaga para sa mabilis na settlement times, low cost at tokenization ng real-world assets. At naniniwala po sila na ito ang magiging future ng finance. Ang ganitong pahayag ay malinaw na mensahe sa market
na handa na po si Stellar na makipagsabayan sa mga malalaking players gaya po ng Ethereum at iba pang blockchain na pumapasok na rin sa real-world asset tokenization. Kung titingnan po sa trading side, posibleng magbigay ito ng bullish sentiment para kay XLM. Ngayon ay ano pa ba ang galaw ni Arcax bago ang deal na ito? Bago pa man ang partnership na ito, binili na ni Arcax ang Deutsche Digital Assets na regulated ng BaFin sa bansang Germany. Ang hakbang na ito ay para lumawak sila sa crypto exchange traded products sa Europe. Ibig pong sabihin, hindi lang UK market ang kanilang target, kundi ang buong Europe. Kung iko-connecta natin ito kay Stellar, mas lalaki ang exposure ng kanyang blockchain sa mas malawak na global financial system. Ito po ay maaring magdala ng mas malaking liquidity at saka adoption. Ngayon ay ano po ang pwedeng mangyari sa presyo ni XLM dahil dito? Kung mas maraming institution ang gagamit ng Stellar Network para sa tokenization, tataas po ang demand kay XLM dahil kailangan ito para sa transaction fees at movement sa blockchain. Kapag nangyari po yan, natural lang na magkaroon po ng upward pressure sa presyo. Pero syempre, dapat din nating tandaan na may iba ring kompetisyon gaya po ni Ethereum at iba pang mga blockchain na pumapasok sa parehong industriya. Kaya magiging laban ito kung sino po ang makakakuha ng mas malaking market share sa $1 trillion tokenization market. At bilang panghuli, ang investment po na ginawa ng Stellar Development Foundation kay Arcax ay isa po itong matalinong hakbang. Hindi lang ito basta partnership, kundi positioning para sa future ng finance. Kung ang tokenization market ay aabot nga ng $1 trillion industry sa taong 2030, siguradong gusto ni Stellar na maging isa sa mga pangunahing blockchain na gagamitin. Para po sa mga XLM holders, ito ay pwedeng magdala ng long-term bullish effect dahil mas lalawak po ang adoption at mas tataas ang demand. Kaya masasabi ko po na isa itong positibong balita para kay Stellar at magandang abangan kung paano po ito uusad sa susunod na mga taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.